Kapag piniprepare ka na ni Lord for success, hihilahin ka niya palabas ng comfort zone mo. Itetest ang patience mo, babasagin ang pride mo, at i-challenge ang faith mo. Kasi bago niya ibigay ang life na pinipray mo, imomold ka muna niya into the person na kaya mong mag-handle na to. Oh, ang ganda ng message, 'di ba? Actually, nakita ko lang 'yun sa TikTok, and dahil sa na-inspire ako dun sa message na 'yun, kaya sinave ko. Tsaka parang feeling ko talaga, hindi aksidente lang na nakita ko yung post na 'yun. Feeling ko talaga 'yun ang message sa akin ni God, kaya talagang isinapuso ko yung message nun. Si God, pag siya nang kumilos sa buhay natin, talagang worth it, and mananalo talaga tayo sa laban natin sa life. Kaya talagang ipinapang sa Diyos ko na lang talagang lahat ng aking mga dreams, goals in life. Gaya na lang neto, lately medyo na babalisa ako kasi parang feeling ko walang nangyayari talaga sa life ko, and ayun, puro lang ako hanggang dream lang, tapos wala namang nangyayari, and parang lagi akong natatakot na sumubok sa maraming bagay. Then ayan, nakita ko yung post na yan na kapag ka tutuparin na ni God yung iyong dreams, ay aalisin ka niya talaga sa iyong comfort zone. And feeling ko talaga ay yun ang message niya sa akin, na dapat sumubok ako sa maraming bagay, lalo na yung mga kinakatakutan ko, dapat subukan ko pa rin. And sa palagay ko naman ay may mga signs na siya na ibinibigay sa akin. Sadyang ako lang talaga to na parang nabubulag pa sa mga, kasi nga takot akong sumubok, ayun, kaya parang nababaliwala ko yung kanyang message and yung kanyang will. Kaya ayun, walang nangyayari sa buhay ko kasi nga takot akong sumubok. And ayun, kahit na may mga signs nang ibinibigay sa akin si Lord, ay nababaliwala ko lang, and yung gusto niya ay natatanggihan ko kasi nga hindi ganun ka-strong yung aking self-confidence para sa aking sarili. And sinasabi ko na makikinig ako sa kanya, pero wala, pag nagbibigay na siya sa akin ng sign ay walang nangyayari. Hindi ko, bali natatakot akong subukan kasi nga lack of confidence nga ako, and wala talaga akong kabilib-bilib sa aking sarili. Tipong lagi kong sinasabi na, Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Makikinig po ko sa iyong mga salita at susundin ko po kung ano po ang iyong kalooban para sa akin, sa amin. Ganon. Pero kapag andyan naman na yung kanyang message or ibinibigay niya na ang kanyang will sa akin, sa buhay ko, lagi akong may takot. Takot lagi yan na muna sa aking dibdib, kaya hindi ko na naririnig yung kung ano talagang kagustuhan ng Panginoon para sa akin.